Pinuna na ang dating Chief Justice ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case ni VP Sara. Bukod sa pagkakaroon ng judicial overreach, hindi rin daw dumaan ang kaso sa oral arguments. Mas magiging mahirap nang mag-impeach ng mga opisyal. Yan ang babala ni retired Chief Justice Renato Puno kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment articles laban kay VP Sara. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, tinuligsa ni Puno ang pagpataw ng Korte ng 7 bagong patakaran sa Kamara. Kabilang dito ang pagbibigay umano sa respondent ng pagkakataong dumepensa bago i-transmit sa Senado ang impeachment complaint. I really cannot comprehend the imposition of these 7 rules. They are not in the Constitution. The right of the House to promulgate its own rules is very clearly stated in the Constitution. And that means it's not the Supreme Court that will write the rules for the House. Perhaps some rules of the House can be later assaulted as unconstitutional. So let it that be. But certainly, the court cannot write for the House the rules that should be followed by the House. Ayon kay Puno, nagkaroon ng judicial overreach at hindi dapat nangialam ang korte sa isang co-equal branch of government. That is very clear from Article 11, Section 3, that vests in the House the exclusive power to initiate the impeachment process. So textually, you can see from the Constitution that this power was clearly vested in the House of Representatives by the use of that word exclusive. That immediately eliminates the possibility of intervention by any branch of government, including the judiciary. May babala rin ang dating Chief Justice sakaling tuluyan ng manghimasok ang Korte Suprema sa politika. If the court goes to the political ticket, it's very dangerous. The creatures that will be met by the court there would be unknown, and it will be exposed to terrible danger. Dagdag ni Puno, dapat dumaan sa oral arguments ang kaso. The ruling affects the principal architecture, design of the Constitution. Separation of powers, checks and balances, political issues. And normally, the court would call for oral arguments on these cases of such a magnitude. The criticism that the court now faces, and one such criticism is the question about the correctness of their findings of facts. If perhaps there was an oral argument, this criticism could have been avoided. At sa gitna ng nagaganap na deliberasyon sa Senado ngayon, sinabi naman ni dating Chief Justice Puno na maaaring makamit ang tinatawag niyang happy compromise. Anya, pwedeng bumoto at magdesisyon ang Senado without prejudice o finality. Paraan daw ito para muling buhayin ang impeachment complaint sakaling maging pabor ang desisyon ng SE sa mga prosecutor.